Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Your patient love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels sing and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Okay, makakaupo na po tayo. So tutuloy po natin yung ating bagong sinimulang serye sa ating pong Sunday School. Wala yung USB mo. Nandito pa. Okay, so last Sunday po ay nagkaroon po tayo ng parang introductory lesson. Pinag-aralan natin kung ano yung biblical understanding ng conversion. Okay, so kung isa-summarize natin yung pinag-aralan natin last Sunday, simple lang po yung point po. Ang pagbabago ng isang tao ay mangyayari kung siya ay mako-convert muna. So kailangan born again
gawin muna ng isang tao before we can actually expect change. Bakit? Dahil ang banal na Espiritu na mananahan sa buhay ng taong naging born again, ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagbabago. Hanggat wala pong bagong puso, hanggat walang bagong kaunayan sa Diyos, mananatili siyang kaaway ng Diyos, and He will not change. Hindi siya magbabago. So yun po yung ating main point no, nung pinag-aralan natin last Lord's Day. So ngayon po ay pag-aaralan natin yung unang yugto ng ating pong serie na ito. Ang serie po natin ay Real Change ng Conversion. Ito yung ating pinag-aaralan. So ngayong hapon, ang pag-usapan natin, do we need to change? Do we need to change? Kailangan na natin magbago. Pagkaraniwan, siguro ito yung totoo hindi lang sa mag-asawa, totoo rin siguro ito sa mga anak at kanilang mga magulang, o sa mga apo, sa kanilang mga lola, o sa mga magkakapatid. Pagka mayroong criticism, o halimbawa, pinunan mo yung iyong kapatid, pinunan mo yung iyong asawa, pinunan mo yung iyong anak no, sa kanyang ginagawa, o sa kanyang kilos, sa paraan ng kanyang pananalita, na ang iyong paraan ng pag-criticize ay mayroong pagdidiin ng kanyang kamalian o pangangailangan ng pagbabago. Ang pangkaraniwang response ng mga tao ay, ano sa palagay niyo? Pag tayo i-criticize, pag tayo pinupuna, ano yung pangkaraniwang nararamdaman natin o yung response natin? Ito sa picture. Anong pangkaraniwang response ng isang tao na kinikriticize o pinupuna? Defensive. Di ba? Ayan, dito sa picture, meron siyang shield, na meron siyang panangga. At sinasangga niya yung mga kritisismo, sinasangga niya yung mga puna sa kanya galing sa ibang mga tao. Yan ang pangkaraniwang nature ng mga tao katulad natin. Christian man o hindi, pangkaraniwan sa atin ang pag tayo pinupuna, pag tayo ay kinikriticize, nagiging defensive tayo. Ito ang isa sa mga patunay na ang likas na pagiging tao natin ay mayroong paglaban sa pagbabago. Meron tayong likas na resistance sa pagbabago. Hindi lang sa paligid natin, kundi sa ating mismong sarili. For example, gusto natin mag-introduce ng pagbabago sa community. Pagka bago yan, sigurado maraming mga tao ang magre-resist yan. Sabihin nila, hindi natin kailangan yan. Kaya, ginagawa na natin yan. Kaya, huwag na natin gawin yan. So, hindi handa ang mga tao sa change sa paligid. Maging ang tao sa kanyang sarili. Pag tayo pinupuna, pag tayo kinokorek, halimbawa, tayo ay in-exhort ng ating mga kapatid. O pag sinabing in-exhort, tayo ay lovingly pinagsabihan sa ating kahinaan o sa ating weaknesses, pangkaraniwan, di ba? Pinagtatanggol pa natin yung sarili natin. Nangangatuloy pa tayo. O kaya naman ay sinasabi natin na wala naman akong ginagawang mali. Okay, so ito yung nangyayari. Kasi meron tayo sa ating pagiging tao na automatic resistance pagdating sa pagbabago. So, kaya pag-usapan natin dito ngayong hapon, all people desperately need to change because by nature we are alienated from God, rebellious toward God, and subject to the wrath of God. So dito makikita natin na kahit anong sikap natin baguhin ang ating sarili, kahit na gustuin natin baguhin ang ating sarili, kung tayo ay walang kaugnayan sa Diyos, imposible tayo magbago. So kung magkakaroon man ng pagbabago, siguro pansamantala, pero kalaunan babalik din sa dati. Minsan, ang nangyari, pag bumalik, mas malala pa sa dati. Mas malala pa dun sa nauna. Kasi ang pagbabagong gano'n ay hindi siya talaga genuine change. Hindi siya talaga totoong pagbabago. Kasi ang pinag-uusapan, pagdating sa permanenteng pagbabago, dapat magbago yung nature. Yung kalikasan ng tao. Ang kalikasan ng isang tao, sa kanya dito, tayo ay iwalay sa Diyos. Tayo rebelde sa Diyos. Tayo ay kaaway ng Diyos.
So, ibig sabihin, ang issue natin when it comes to change, mas malalim sa panlabas, mas malalim sa sociological, sa physiological, psychological, emotional. Ang talagang source ng problema ng tao pagdating sa issue ng change, spiritual. So, kailangan meron munang magbago sa kanyang spiritual na kalagayan bago niya makita na mayroong pagbabago sa buhay niya. Otherwise, mawawalan lang din sa isa lahat ng pagpapagali ng isang tao gusto magbago. Kaya personally, hindi ako fan ng programa ng gobyerno na mag-introduce ng moral recovery sa pamamagitan ng values education. Dahil kahit anong ganda ng iyong curriculum para i-introduce ang good moral character sa mga estudyante, sa mga tao, kaya sa mga drug addict dati, wala yung kapangyarihan. Kasi ang issue natin, spiritual. So, kailangan ng mga tao ito para sila simulang magbago, mabuhay na muna. Okay? So, on the other hand, sa kabilang banda, pagka naman ikaw ay Christian na talaga o na born again, dapat yung pagbabago sa iyo normal, natural. No, hindi ka dapat upin sa ulo para sabihin magbago. No, hindi ka dapat pilitin para magbago kasi kung ikaw na born again, yung Holy Spirit nasa iyo na, at yun yung agent of change sa buhay ng isang Christian. So dapat normal, natural ang pagbabago sa isang Kristiyano. Pag nagbabasa siya ng Bible at kinukonvict siya ng Holy Spirit sa mga kasalanan niya, na nakikita niya nakasulat sa salita ng Diyos, automatic yun, yung puso niya lalambutin. Yung puso niya merong desire magbago. Kaya bottom line po ng ating pinag-uusapan dito na pangangailangan ng pagbabago ay spiritual bago ang ano pa man external or physiological. So, ang pagbabasihan ng ating maikling pag-aaral ngayon is Romans chapter 1, verse 18 to 32. Okay, so magre-request siguro ako ng isa na magbabasa. Medyo mahaba. Ano? Okay lang ba? O hatiin natin siguro. Romans chapter 1, verse 18 hanggang 32. So siguro, 18 to 24 yung isa, tapos 25 to 32 naman yung isa. Natin natin sa dalawa. Okay? Mabasa natin kay Ate Lynn, Roma 1, 18 to 24. And then, si Ate Kata, magkatabi naman kayo. 25 to 32 si Ate Kata. Okay, so Tagalog, 18 to 24 si Ate Lynn, then 25 to 32 si Ate Kata. Tayo hindi masyadong mahaba. 18. Sapagkat ang puwad ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring manaman o sa Diyos ay hayag sa kanila, lamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. 20. Mula pa ng dikahinan sa kanilan, ang kanyang walang hanggang mapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na sa kanyang ginawa upang wala silang mailalagay. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluluwalhati bilang Diyos, hindi sa samamagan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nila walang katuturan ay naging 22. Sa pag-aangking marunong sila ay naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira. At ang mga ibon, ng mga hayop, na may apat na paa at mga gumagama. Verse 20. Kaya dahil sa mga kamalasan, kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa kalimihan upang nakastangahin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Verse 25. Sapagkat piniritan nila ang kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. At sila'y sumamba at naglikod sa nila sa halip na sa lumala na siya pinupuri at pakailan natin. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Pinagpalit ng kanilang mga babae at likas na makikipagtalik sa lilikas.
Gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-aalat sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalaya ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibasa hindi nila minabuting pinalali ng Diyos, nayaan sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno nila lahat ng uri ng kasamaan, at kasakiman, kahalayan at puno ng inggit. Magpapaslang pag-aaway, pagdaraya, at usuhan, mahihilig sa chismis. Sa mga mapinirang puri, mga napupot sa Diyos, mga walang kaundangan, mga palalo, mga kapagmataas, mga manggagawa ng mga samang bagay, mga suwain, sa mga magulang. Sa mga hangal, mga hindi lamang sa kanila mga pangako, hindi mapapangako, walang awa. Nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi nasa ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Okay, so maraming salamat po. Kung bibigyan nyo ng title, yung passage na binasa natin, ano sa palagay nyo ang magandang title dyan? Ano sa palagay nyo ang magandang title? Ha? Kung nakita nyo yung pinaka main point ni Apostle Paul dun sa kanyang sinasabi, na ano sa palagay nyo ang pinakamagandang title dyan? Ako po ang magbibigyan ng title dito sa passage na ito. Ang pinakamagandang title dito, The Sinfulness of Man and the Ugliness of Sin. Yung pagiging makasalanan ng tao at ang pagkapangit ng kasalanan. Kasi dito makikita natin, sinamarize ni Apostle Paul kung ano yung kalagayan ng buong mundo sa harapan ng Diyos. Yung pinag-usapan natin dito ay yung buong mundo na nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. We are not yet talking about Christians dito sa passage na ito. Pinag-uusapan dito ang lahat ng makasalanan sa mundo na ito. Okay? At ang kanilang mga kasalanan. So yung unang verse natin dito ay sa verse 18. Ang tanong ay, who is Paul talking about in these verses? Sino daw po yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa mga talata na ito? Sino yung tinutukoy ng mga makasalanan? Sino yung tinutukoy na nagmamayari ng napakapangit na kasalanan na in-enumerate ni Apostle Paul dito sa panahon muli ng passage na ito? Sino? Sa verse 18. Sino tinutukoy? Tinutukoy lang pa ni Apostle Paul yung mga Gentiles? Mga Hudyo ay hindi sila kasama? Ano sabi diyan? For the wrath of God is being revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of people. Sa ibang translation, of men. Yung pong word na men or of people na tinutukoy dito ay hindi lang po tumutukoy sa isang particular people group o sa isang particular country. Ang tinutukoy po dito ni Apostle Paul, ang buot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Okay, so in other words, sa mata ng Diyos, ang lahat ng makasalanan pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, ang lahat ng mga makasalanan kaaway niya. Sa mata ng Diyos, ang lahat ng mga makasalanan dapat hatulan. Okay? Babalik tayo sa Genesis chapter 3. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi lang po silang dalawa na nagkasala, kundi lahat ng naging ipinanganak na tao sa ibabaw ng mundo ay nasa ilalim ng galing ng Diyos. So nobody is exempted when it comes to the wrath of God o sa puot ng Diyos. Kung ikaw ay makasalanan, kung ikaw ay tao na makasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Generally, pero alam naman natin later on na dito rin sa Romans, makikita natin na nagpadala ang Diyos ng paraan para yung galing ng Diyos ay mawala sa mga makasalanan at yan ay sa pamamagitan ng kanyang anak. So the second question is, what is God's attitude toward humanity as described in this passage?
Kung ang lahat ng tao ay makasalanan, lahat ng tao ay rebelde sa Diyos, lahat ng tao ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos, ano daw po yung attitude ng Diyos sa kanila? Ano po sabi dito sa ating passage na binabasa? Sa verse 18. Pakibasa ulit yung verse 18. Ano yung may? Sapagkat ang buot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Oh. Ano daw ang damdamin ng Diyos laban sa mga tao na makasalanan? Laban sa mga taong rebelde? Napupuot ang Diyos. Ito yung isang katotohanan na pilit kinukuble ng ibang mga evangelicals. Pagdating sa kanilang preaching, pagdating sa kanilang proclamation ng gospel, hindi nila sinasabi ang totoong kalagayan ng mga taong hindi Christian sa harapan ng Diyos. Malinaw po yung verse 18 na ang lahat ng tao na walang kaugnayan sa Diyos, kaaway ng Diyos. At ang kanyang damdamin sa kanila ay kinupupuotan sila ng Diyos. Kasi siguro tatanungin ng iba, bakit sinasabi natin ng Diyos ay pag-ibig? Ang totoo naman, ang Diyos ay pag-ibig. No? Pero ang Diyos din ay napupuot. No? Ang Diyos ay umiibig sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga pinapasikat niya ang araw sa lahat ng tao. Hindi lang naman niya pinapasikat ang araw sa mga Christian. Diba? Hindi naman niya pinapaulan sa mga Christian lang. Sa mga hindi Christian, hindi umuulan. Diba? Yun, pag-ibig ng Diyos yun. No? Yung kanyang common grace, no? Sa lahat ng tao sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos yun sa kanyang creation. No? Pero, pag pinag-usapan natin, ano ang kalagayan ng mga tao na makasalanan sa harapan ng Diyos? Okay? Ang damdamin ng Diyos sa kanila, napupuot ang Diyos sa kanila. So, nasa ilalim kasi sila ng judgment ng Diyos. Diba? Ang Diyos, pantay-pantay, patas ang Diyos eh. No? Hindi natin pwede overemphasize ang isa niyang katangian na siya'y pag-ibig at babaliwalay naman natin ang isa niyang katangian na siya'y napupuot sa kasalanan. Kasi ang Diyos ay just. No? Siya'y makatuwiran. Siya'y patas. Ano? So, kung siya'y umiibig, dapat lang niya ibigin at mag-provide para sa kanyang creation. Otherwise, hindi masusustain. Ang namang bagay na meron sa mundo na ito, kasama na yung mga makasalanang tao. Pero, when it comes to their spiritual condition before Him, He is angry at them. At dahil sa galit ng Diyos sa kanila, parurusahan sila ng Diyos. No? Yun ang kalagayan ng mga tao. Kaya, pag nag-evangelize tayo, hindi natin pwedeng alisin yung katotohanan na galit ng Diyos sa mga makasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ka ng Diyos ng basta-basta. Hindi natin pwedeng sabihin, Jesus loves you indiscriminately. Kasi, ang sinasabi ng Biblia, iniibig ng Diyos ang kanyang mga anak. So, kung hindi niya anak, hindi niya iniibig. In that kind of salvific way. Sa ganung klase ng pag-ibig na nagliligtas o pag-ibig na nagsusustain or providential kind of love for His children. Next verse. Bibilisan ko ng konti kasi medyo na-late po tayo ng start. Romans 1, 19 to 20. What does Paul say can be known about God? How are these things made known? So, sasabihin ng mga tao, wala mong alam sa sinasabi mo na ang Diyos ay galit sa akin. Paano ko malalaman na totoo yung sinasabi mo? Paano ko malalaman na mayroong Diyos? Hindi ko naman siya nakikita. Kung ang Diyos ay nagagalit o napupuot sa mga makasalanan katulad ko, wala naman ako nakikita ang Diyos. Paano mo mapapatunayan mayroong Diyos? Ano sabi ni Apostle Paul? Na-anticipate na ni Apostle Paul yung ganong klase ng objection. Para takasan ng mga tao ang katotohanan ng puot ng Diyos, nasasabihin ng mga tao, walang Diyos. Paano sabi ni Apostle Paul? Dito po sa verse 19 and verse 20 ng ating passage. Pakibasa, Mami. 19:20. Sapagkat ang maaaring nalaman ng Diyos sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain at sanlibutan, kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa
Meron daw po bang excuse ang mga makasalanan para takasan ang hatol ng Diyos sa kanila? May validity pa o meron po bang karapatan ng mga tao na takasan ng poot ng Diyos by saying, wala namang Diyos. Hindi naman nag-i-exist ang Diyos. Ano sabi ni Apostle Paul dito sa verses na ito? Nagpahayag ang Diyos ng kanyang sarili. Di ba? Sa papaanong paraan? Sa papaanong paraan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Wala pa na Pa? Wala pa na lilikha sa mundo. Sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Diba? Sa verse 20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So, sasabihin ng isang makasalanan, wala akong pananagutan. Bakit? Wala namang Diyos eh. No? Naisip na ni Apostol Pablo yun sa kanyang sinasabi dito. Kaya sabi niya, sa mga tao magsasabi na wala akong pananagutan sa galit ng Diyos, by denying the existence of God, sinasabi niya managad, wala tayong paraan para takasan ang poot ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, mapapatunayan natin siyang nag-i-exist sa pamamagitan ng lahat ng kanyang nilikha. Ang Diyos ay hindi nakikita. So anong patunay na mayroong Diyos? Yung nakikita natin nilikha niya. Ano ba yung nakikita natin nilikha ng Diyos? Ang mundo, ang mga bituin, ang buwan, ang araw, ang mga bundok, ang mga dagat, tayo mismo, mga tao, patunay na mayroong Diyos. Kaya sinasabi ng Apostle Paul dito, nung ipinahayag ng Diyos ang kanyang puot sa mga makasalanan, walang pwedeng tumakas. Walang pwedeng mga tuwiran. Walang pwedeng mag-excuse ng sarili niya. No? At walang pwedeng gumawa ng paraan. Kaya yung mga tinatawag nating atheists ngayon, niloloko lang din kanilang sarili by denying the existence of God. Sabi niya na wala namang Diyos. Ang totoo, ito yung mga tao na may tinatakasan sa Diyos. Ayaw managot sa kanilang mga kasalanan. Yan kasi yung pinaka-convenient na paraan. Para ang isang makasalanan, hindi managot sa Diyos. Diba? Kasabihin niya sa sarili niya, walang Diyos. Pero kahit anong gawin ng isang tao na itanggi na mayroong Diyos, ang dami pong ebidensya na may Diyos. Okay? Dahil kung pag-aaralan mo lamang yung ating human body, huwag na tayong lumayo. Pag-aaralan nyo na lamang po yung human body ninyo, paano siya nagpa-function, isang bagay lang malino na pinapatunayan yan. Pero mataas na kaisipan na lumikha sa katawan na ito, na nagdisenyo. Sa katawan na ito, hindi ito pwedeng by evolution lamang. No, hindi pwedeng by chance na nabuo ang isang human body na katulad nito with all of the organs and systems functioning together as one. Walang pwedeng magsabi na nagkataon lang na out of a bacteria ay nabuo ang isang tao, out of billions of years nabuo ang isang tao. Kahit kung magsimula kayo ngayon ng inyong experiment, bilang kayo ng billions of years mula sa isang bacteria, wala akong mabubong tao. Why? Because God created human beings. At yun pa lamang ay patunay na mayroong Diyos. Kaya sinasabi niya Apostle Paul dito, walang pwedeng tumakas. Sa katotohanan na lahat tayo nasa ilalim ng puot at hatol ng Diyos. Ito pa isang nagpalala. Okay? Bukod sa mga tao tinatanggi na mayroong Diyos, meron pa silang ginagawa na nakakatakot na totoo. Pakibasa ko yung mga passage na ito, yung mga verses na ito. Romans 1:18, and then jump to 21, 22, and then 23. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nakahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Nasa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay hinihigit ang katotohanan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluluhan. Siya ay hindi nila niluluhanin bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kundi naging walang paguluhan sa kanilang mga pangangatawan
puso nilang walang katuturan ang nagdidig. Sa pag-aaring nagdidig, sila ay naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig na tao na nasisira at ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga mamulapa. Okay. So bakit po merong katwiran ng Diyos sa kanyang pagkabuot sa mga makasalanan na katulad natin? Dito po sa mga verses na binasa ni Gewel, pinapakita sa atin at least 4 reasons kung bakit tayo po bilang mga makasalanan na hindi talaga pwedeng tumakas sa galit ng Diyos. May katwiran ng Diyos kung bakit siya napupuot sa mga makasalanan katulad natin. Una, sa verse 18, yung pong katotohanan ay pinipilit na itago. Katotohanan patungkol sa Diyos. They were trying to suppress the truth about God. Diba? Atheism is one. Sinasabi nila walang Diyos. Diba? Sinusuppress nila. Pinipigilan nila. Pinipilit nilang itago mula sa publiko. O mismo sa kanilang mga sarili, itinatanggi nila na mayroong Diyos. Okay? Yung isa sa mga dahilan kung bakit may katuwiran ng Diyos. Kaya dapat siyang mapuot sa atin. Pangalawa sa verse 21. No, hindi kumikilos ang tao ayon sa katotohanan na may Diyos. Diba? Ayaw ng mga tao kumilos sa katotohanan na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Halimbawa, yung issue ng abortion. O, di ba sa ibang bansa, ang dami na po mga bansa ngayon, yung pong abortion, legal na. Ibig sabihin, hindi na po ito kakasuhan ng gobyerno. Kumbaga, ini-encourage pa ng government. Ano? Yung ibang government pa nga sa ibang bansa, sila nang nagsasabi, sasagutin namin ang lahat ng gagastusin ninyo para sa inyong pagpapa-abort ng inyong baby. Pati yung mga post-medication ninyo, bibigyan na rin namin. So, ini-encourage pa ng government. So, that's another way ng mga tao sa mundong ito, ng mga makasalanang tao sa mundo nito, na hindi lumalakad ayon sa katotohanan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. O, ano po ba ang pinakamatinding uri ng pagpatay? Di ba pagpatay ng mga inosente? No? Murder of the innocent? May pagka po ba nag-a-abort tayo? Hindi po ba tayo pumapatay ng inosente? Pumapatay ng inosente. Hindi pa nga sila sinisilang eh. Hindi pa nga sila binibigyan ng pagkakataon magbuhay sa mundo, pinapatay mo na sila. Mas matindi pa yun doon sa pinagplanuhan mong patayin yung kaaway mo na nakatira doon sa kabilang kalye. Ngayon, baby pa lang, pinatay mo. That's mas grabing uri ng pagpatay yun. No? Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. At ang matindi pa dito, pumapatay sa baby na yun, sarili niyang ina. Sarili niyang ama. Hindi naman ibang tao ang pumapatay. Diba? Yung sarili niyang ina, ang ina ang nagbigay ng pahintulot sa mga doktor na patayin ng kanyang anak. Nakakalimarin, diba? Nakakakilabot ang pagiging makasalanan ng mga tao. Pangatlo, dahil po sa ating paglaban sa Diyos at pagtanggi sa kanyang katotohanan, nagiging hangal ang tao. Verse 22. No? Bakit pinipilit ng isang lalaki na magpakasal sa isang lalaki? Ano bang tawag doon? Sabi nila, pag-ibig. Sabi nila, freedom. No? Sabi nila, expression ng aming sarili. Pero totoo, kahangalan yun. Bakit? Lalaki sa lalaki, bakit kailangan sila? Sinabi ng Biblia, ang pag-aasawa ay nilikha ng Diyos sa pagitan ng lalaki at babae. Ba't pinipilit ng babae na magpakasal sa kapwa babae? Pangangatwiranan, sabihin nila, ang pagiging pamilya ay hindi lamang sinusukat sa pagkakaroon ng anak. Sino may sabi na yun ang kahulugan ng pagiging pamilya? O sino ang nagbigay ng kahulugan na yun? Sila. Diba? Sila. Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia sa kauna-unahan sa Genesis, makikita mo na ang unang pamilya na nagkaroon ng unang anak ay si Adan at saka si Eva. Lalaki at babae. Anong tawag dyan? Hindi po pag-ibig. Hindi rin yung kalayaan. Ang tawag dyan, kahangalan. And then muli, exchanged it for idolatry, which is a lie.
verse 23. Dahil sa pagiging rebelde ng tao, dahil sa kanyang paglaban sa Diyos, dahil sa kanyang pagtanggi sa Diyos, dahil sa kanyang pagsuppress ng katotohanan ng Diyos, sinasabi niya, sasambahin ko yung ginawa kong Diyos. Yung Diyos na mukhang baka, no? Yung Diyos na mukhang kalapate, na mukhang agila, no? Na Diyos na sino-sino ang kamukha. No? Yung pagtabi-taibihin mo yung mga santo ng pinaniniwalaan nilang Hesukristo, hindi nga magkakamukha. Diba? Hindi nga magkakakulay. Yung pagtabi-tabihin mo yung mga imahe ng Birheng Maria, hindi rin magkakamukha. Pwede bang magkakaiba ang itsura nila? Palagay ko, kaya magkakaiba ang itsura dahil hindi nga nila alam kung anong itsura. Wala nakakaalam. Bakit? Dahil tayo ng Diyos, nalikha tayo ng larawan mula sa anyo ng tao, anyo ng hayop, pagkatapos ay sasabihin natin, yun ay Diyos na dapat sambahin. Ang tawag doon ay idolatry. Kaya namumuhi ang Diyos. Ilan lang po ito? No? Ilan lang po yan. Tapos pag pinag-usapan natin yung karumihan ng kasalanan dun sa mga huling bahagi ng passage na ito, di ba? Yung iba-ibang klase ng kasalanan. Nandiyan din yung homosexuality, binanggit din dyan. Kaya napupuot ang Diyos. No? Meron siyang katuwiran para mapuot ang Diyos. No? Ito, nabanggit na natin yung sagot dito. What has happened to our minds and hearts as a result? Ano yung nagresulta sa ating isip at sa ating puso ng ating paglaban sa katotohanan ng Diyos? Ito yung pinaka-issue ng change. Di ba? Kaya po ang tao, hindi mo talaga siya mapipilit magbago kasi ang totoong likas ng kanyang puso, lumalaban sa Diyos. Rebelde sa Diyos. Kaya kahit anong gawin mo recovery program dyan, kahit anong gawin mo pasok sa rehabilitation yan, hindi mo magbabago yan. Mali bang ma-born again? Siguro mas naniniwala pa ako kay Bill Oero na dating mamamatay tao, kriminal, na naging born again at nagbago. Talagang naging born again. Na nagbago siya. Pero yung mga taong hindi na born again, tapos nagbabalat kayo yung nagbago, palagay ko yung nilolo pa lang nila tayo at maging naman ng mga sarili. Kasi dito pa lang nakikita natin, di ba? Ang kaisipan ng mga tao, ano sabi sa verse 21 hanggang 22 and verse 28, yung kaisipan daw po ng tao, ano sabi dyan sa verse 21 to 22? Ano daw po nangyari sa kaisipan ng tao? Ha? Naging hangal. Ano pa? Verse 21 and 22. Ante, ano nangyari sa kaisipan ng tao? Naging futile. Diba? Ano yung, tama ba? Sa English kasi ang translation, naging futile. No? Anong translation? Pakibasa verse 21 and 22. Pwede, pakibasa. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati ibang Diyos. Hindi pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang patuturan ay nagbibilis. Sa pag-aangking marunong, sila ay naging mga hangal. 28. At palibhasa ay hindi nila minabuti kilalanin ng Diyos. Niyaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Diba? Naging hangal ang isang makasalanan. No? Yung kanyang kaisipan na wala ng kabuluhan. And then pagdating sa verse 28, tinayaan ng Diyos na magkaroon siya ng mahalay na pag-iisip. Yung palang pagkakaroon ng mahalay na pag-iisip ay judgment ng Diyos sa mga makasalanan. Hatol na ng Diyos sa mga makasalanan. Yung pagkakaroon ng mahalay na pag-iisip, ibig sabihin yung kanyang paraan ng pag-iisip, wala nang kalinisan. Puro na lang kabaluktukan. Puro na lang karumihan. Ano? At yung ganong klase ng mga tao, pagkakaroon lang yung tao nanonood ako sa TikTok na yun. Ano? Pag kayo nagpapaantok na nanonood ako sa TikTok, nagiging epekto sa akin, hindi ako namin naantok eh. Ano? Yung napanood ako, teacher. No? Inabduct niya yung isang estudyante, tapos ilang araw niya hinalay. Dinala niya sa hotel. Bakit magagawa ng isang teacher yung sa kanyang estudyante? Kasi ang kanyang kaisipan, puno na ng kahalayan. Yung kanyang kaisipan, hindi na nag-iisip ng diretsyo. Yung kanyang kaisipan, wala ng katuwiran.
puro karumihan, yun, hatol na ng Diyos sa kanya yun. Diba? Kahit anong gawin mong rehabilitation dyan, kahit anong gano'n mo katagal ikulong yan, kasabihin niya, nagsisisi ako, pero ulitin niya rin yun. Hanggat ang isang tao, hindi siya naboborn again, hanggat ang isang tao, hindi siya nako-convert, walang pagbabago magaganap sa kanyang isip at sa kanyang puso. Papunta na sa impyerno, maging yung direksyon ng kanilang isip at ng kanilang puso. Kasi doon papunta ang kanilang kaluluwa at ang kanilang katawan para sa akin. Imagine mo, no, yung kalagayan ng isang taong hindi Christian. Dito pa lamang sa mundo, nararanasan niya na kung anong ibig sabihin ng impyerno. Sa takbo ng buhay niya, sa paraan ng pag-iisip niya, sa paraan ng damdamin niya, sa buo niyang pagkatao. Imagine mo pagka siya hinatulan pa ng Diyos at itinapon siya sa impyerno, mas matinding uri ng kapahamakan iyon. At yun yung permanente and forever. Last passage. Itong actually, kung isa-summarize natin yung buong passage ng Romans 1:18 to 32. In light of this passage, how would you respond to someone who said that human beings are fundamentally good? Nakailangan ka na mga yung ganyan tao. Sabi niya, lahat ng tao ay mabuti. Mapakinig na ba kayo ng gano'n? May nakanood na ba kayo ng gano'n? Meron pong mga animation, cartoons, na kung linyahan ay ganito na sa ilalim ng puso ng isang tao mayroong natatayong kabutihan. Anong isasagot mo sa gano'n? Base sa pinag-aralan natin sa Romans chapter 1, verse 18 to 22, totoo ba yun? Na sa kailaliman ng puso at isip ng tao mayroon siyang kabutihan. O ang isang tao ay likas na mabuti. Siguro kaya nagkaganyan lamang siya dahil siya lumaki sa isang environment na pangit. O kaya hindi maganda yung kanyang upbringing, hindi maganda yung kanyang family background. Siguro yung magulang niya iwalay. And so on and so forth. Kaya siguro lumaki siya ng ganyan, lumaki na masama. Pero totoo, mabuti naman niya, naniniwala pa kayo doon. Hindi totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Bakit? Sapagkat ang salitang kabutihan, ang pinakapamantayan po ng pagiging mabuti ay Diyos. Kaya kung ang Diyos ang pamantayan ng pagiging mabuti, wala pong mabuti sa atin. Wala pong mabuti sa tao. Lahat po ng tao, sabi sa Roma, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya po walang sino mang tao pwede magsabi na ang isang tao ay likas na mabuti. Siguro nung ang tao hindi pa nahuhulog sa kasalanan, doon sa hardin ng Eden, pwede natin sabihin yun na ang tao ay mabuti. Dahil nilikha siya ng Diyos na walang kasalanan. Pero iba na po ang istorya ng pagkatapos ng hardin ng Eden. Ang lahat ng tao rebelde sa Diyos, ang lahat ng tao makasalanan, ang lahat ng tao kinatototan ng Diyos. At ang tanging paraan para ang isang tao mawala sa kalagayan na gano'n, mawala sa hatol ng Diyos, kailangan maging mananampalataya. Anong sabi ni Apostle Paul sa Roma? Diba? Sa Romans chapter 8. Is it Romans chapter 8? Double check ko lamang po. Tingnan natin yung passage na yun. Romans chapter 8 verse 1, sabi dito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na sa ilalim ng hatol, wala na sa ilalim ng buot ng Diyos, wala na sa ilalim ng galit ng Diyos ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. So dito makikita natin, dalawang kalagayan lang ng tao. Ang mga tao na wala kay Kristo, nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang mga tao nasa ilalim ng Diyos, ay wala kay Kristo. Pero kung ang tao ay na kay Kristo, wala na siya sa ilalim ng hatol ng Diyos. Nakuha niyo yan? So dalawa lang kalagayan ng tao. Kung gusto nating sabihin sa tao na may pag-asa ng pagbabago, sabihin natin sa kanila, kailangan mauna ang kaligtasan. Kailangan mauna ang mag-born again. Kailangan mauna ang mag-convert, maging Christian. Bago natin ituro ang anumang moral goodness, o anumang klase ng kabutihan o pagbabago sa isang tao. Pag hindi natin
hindi na solusyonan yung talagang ugat ng kanyang problema, which is his sinfulness, which is his wretchedness sa harapan ng Diyos, hindi siya magbabago. Mananatili siya sa court ng Diyos, mananatili siya sa galit ng Diyos, mananatili siyang hangal, mananatili siyang may maruming pag-iisip, mananatili siyang rebelde. Kaya, yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa mananampalataya, nakakalimos ang kanilang magiging kalagayan pag sila inabot ng mamatayan, pero wala silang paunayan kay Kristo. Huwag nating pagmalambahala dahil ang kamatayan ay dumarating sa panahon hindi natin inaasahan. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, sisigilin ko sa kamay mo ang dugo ng mga taong hindi mo binigyan ng babala. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng takasan maging ating pananagutan na hindi tayo nagbigay ng babala sa mga mahal natin sa buhay na pinakamalapit sa atin bago sila datnan ng hatol ng Diyos. So basahin niyo sa Ezekiel yung kwento patungkol dun sa watchman, dun sa ibabaw ng bantayo, kung saan tagatingin siya kung may darating na kaaway. Pag may nakikita siyang kaaway, tutrumpeta siya. Okay, magpapatunog siya ng malakas na kampana para marinig ng mga tao doon sa loob ng syudad na mayroong nagbabantang panganin mula sa labas. Ganon daw po yung trabaho ng ating mga Christian sa mga hindi pa Christian. Bigyan natin sila ng babala. No? Kasi pag napahamak ang mga tao na ito na hindi natin nabigyan ng babala, sisingipin ng Diyos sa ating mga kamayamanin ng mga tubo. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos yun. Pero nakasulat sa Biblia, may pananagutan pa lamang ang mananampalataya kung hindi natin bibigyan ng babala ang mga tao na mayroong parating na hatol ng Diyos. Okay, so in conclusion, the bad news is we are in desperate need of change. Yan ang bad news. Kailangan nating magbago. The good news is that through Christ's death and resurrection, the change we need is possible. Our sinful natures can be renewed in God's image by the Holy Spirit, and we can be reconciled to God through Christ. So kung ang quote ng Diyos ay nananatili sa mga hindi pa mananampalataya, hatol ng Diyos ay nananatili sa mga walang kaunahan kay Kristo, ang good news lang para sa kanila ay magkaroon sila ng kaunahan kay Kristo. Diba? Ma-reconcile sila sa Panginoon Yesu Kristo. Magkaroon sila ng kapayapaan. Otherwise, mananatili ang kanilang kalagayan sa isang nakakapakilabot na kalagayan. Okay? Questions? Pasensya na po, medyo binilis ako ng konti. Dahil medyo late tayo ng 20 plus minutes kanina sa ating Bible class. Meron po bang question po dito? So dito nilalatag pala natin, doon sa ating topic ng real change, kung ano yung pinaka-root problem ng tao. Kasi pag hindi mo nakita yung root problem niya, hindi mo siya mabibigyan ng tamang solution. Okay? So pagkala ng sinabi ko kanina, ang root problem ng tao, spiritual. Hindi po psychological, sociological, physiological, economical, or whatever. Hindi po poverty ang problema ng mga tao, kaya sila gumagawa ng krimen. Hindi po kawalan ng edukasyon ang problema ng mga tao, kaya sila ng rape. No? Hindi po pangit na family background ng dahilan ng mga tao, kaya sila pumapatay. Ang dahilan ng mga tao, kung bakit ginagawa nila lahat yan, ang puso nila, galit sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Diba? At ang solusyon lamang para sila ay magbago, may balik sila sa Diyos. Ma-reconcile sila sa Diyos. Maging born again sila. Okay? Question? Okay, so kung wala, magpapahinga muna tayo. Okay, mag-start po tayo ng ating worship service na 3:30 ng hapon. So we can have a coffee break, bathroom break, okay, kwentuhan bago tayo mag-start namin. Salamat po.